Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Roberto. Nais kong ibahagi sa inyo ang personal naming karanasan ng aking misis na si Esther sa bahaging Antique. Taong 1995, ganap na akong binata ng mga panahong yon at nakipagsapalaran ako sa gawing Antique. At doon ko nakilala si Esther. Nagmula ako sa probinsya ng Quezon pero mas pinili kong umalis sa amin para makahanap ng magandang buhay. Sa awa naman ng Diyos ay nagkaroon ako ng maayos na trabaho. First love ko si Esther at dinala ko siya sa probinsya. Kasunod noon ay ipinakilala ko siya sa aking mga magulang. Hindi naman kami nakaligtas sa mga tsismosa kong kapitbahay. Pinagkatuwaan siya at napagkamalang aswang dahil nga umano maraming aswang sa isla ng Panay. Pero pinabulaanan ko yon. Ang pagkakaalam ko, tulad ng mga tao, ang mga aswang ay hindi nananatili sa isang lugar. Naghahanap din sila ng kanilang kapalaran sa ibang lugar kaya umaalis sila at kung saan-saang bahagi ng Pilipinas naninirahan. Ipinaglaban ko ang aming pagmamahalan hanggang sa sumapit ang pamamanhikan namin at dumiretso na yun sa aming pagpapakasal. Nagsarili kami at nagpagawa ng bahay kung saan doon nabuo ang aming pagmamahalan. Nabuntis si Esther kaya kinakailangan ko na munang mag-resign sa trabaho at pinili ko na munang manatili sa aming bahay para mabantayan ko siya hanggang sa makapanganak siya. Mabuti na lang at nakapag-ipon kami ng perang ibinangko namin kaya naman talagang naghigpit kami ng sintron at pinaglaanan ng pagdadalang tao ng aking asawa. Isang araw, namamalengke kami at may napansin akong matandang babaeng seryosong nakatingin sa mabilog na tiyan ng misis ko. Matagos ang tingin nito. Kinilabutan ako kaya pagkatapos naming makapamili ng mga gulay, ay mabilis kaming umuwi nun. Naganap kami ng masasakyang tricycle at hindi ko na muling nilingon ang direksyon ng matandang babae. Pagka-uwi namin sa bahay at makapagluto ako ng tanghalian, naghanap ako ng goma. Nagsunog ako ng goma sa gawing likod bahay dahil nanigurado ako na walang kung anong nilalang na umaaligid sa aming bahay nun. Naniniwala ako sa mga aswang, Sir Seth. Napanatag ang loob ko pero nang masabi ko kay Esther ang tungkol sa mga palagay ko, ay hindi siya mapalagay. Lalo pat alam niyang pwede siyang puntiryahin ng aswang dahil sa buntis siya. Pinanatag ko naman ang loob niya at sinigurado na hindi siya malalapitan ng nilalang. Bago pa ako umalis sa probinsya ng Quezon, matagal na akong binigyan ng mga gamit na proteksyon at panlaban sa mga ganong nilalang ng aking lolong albularyo. Alam niyang maninirahan ako sa lugar ng Panay at marami din namang kwentong kababalagan doon, kagaya sa probinsya namin sa Quezon. Kaya naman naging handa ako sa anumang mangyari sa akin. Pagkatapos naming makapaghapunan ay naubos ang sinunog na goma. Hindi pa rin tahimik ang paligid. Nakarinig ako ng mga umaalulong na aso sa paligid, gayon din ang mga ibang uri ng ibon sa bawat sanga ng punong kahoy. Umagap kami sa pagtulog dahil medyo inaantok na si Esther. Tumabi ako sa kanya pero itinago ko ang itak sa ilalim ng kama. Hindi ako makatulog. Gising pa rin ang diwa ko. Hindi pa rin tumitigil ang pagkahol ng mga aso sa paligid at tila nagbabadya ang kakaibang kilabot na hindi ko maipaliwanag nun. Hindi man lang lumalalim ang tulog ko at maya't maya ay nagigising ako sa mga konting kaluskos sa paligid nun. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakarinig ako ng kakaibang huni ng ibon. Parang ik-ik. At kasunod noon ay biglang pumagaspas ito sa may bubong ng bahay. Naalumpangatan si Esther at nakita niya akong nakatingin sa bubungan kaya tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Hindi na ako nagkunwari pa
at sinabi ko sa kanya na palagay ko ay may tiktik na umaaligid sa bubong ng bahay nun. Mahina ang huni nito, kaya sigurado akong malapit na malapit ang tiktik sa bahay na yon. Tumayo ako at kinuha ko sa tukador ang nakatagong buntot pagi, at pagkatapos ay inihampas ko yon sa may kisame kung saan ko naririnig ang huni nito. Walang tigil ko yung pinaghahampas hanggang sa makarinig ako ng pagaspas ng mga pakpak, palayo ng palayo sa bubungan. Naisip ko na lumayo ang tiktik at marahil ay natakot ito sa buntot pagi. Nanatili akong nakatingala sa kisame. Matamang pinakinggan at pinakiramdaman ko ang tiktik. Hinintay ko pa ang ilang minuto hanggang sa tumigil ang pag-alulong ng mga aso nun. Wala na rin akong narinig na huni ng tiktik at iba pang ibon. Huminga ako ng malalim at pinayuhan ko na si Esther na humiga at matulog na sa kama. Dahil makakasama sa kalusugan niya kung mag-aalala siya at magpupuyat. Nakinig naman ito sa akin at agad akong tumabi sa kanya. Nagmatsyag ako sa magdamag. Hindi ko magawang matulog ng maayos sa pangamba na baka bumalik ang tiktik na yon. Kinabukasan ay saglit kaming lumabas ng bahay. Nagpahangin kami sa may gawing bakuran. At sa hindi ko inaasahan, ay nakita kong muli ang matandang babae sa hindi kalayuan. Hindi ako maaaring magkamali dahil sa pamilyar niyang figura. Siya ang matandang babae na nakita ko sa palengke. At tulad ng dati ay natagpuan ko siyang titig na titig sa namimintog na tiyan ng aking asawa. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Bigla niya akong nahuling nakamasid sa kanya. Nakita ko na nabahala ang ekspresyon ng kanyang muka. Nagmadali siyang umiwas ng tingin pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo sa aming bahay. May hinala ako na hindi siya normal na matanda. Sa titig pa lamang niya, sirs, at sa sinapupunan ng asawa ko parang may mali na talaga. Dahil na rin siguro sa gusto kong maprotektahan ng aking mag-ina, ay naglagay ako ng proteksyon sa bahay. Matapos kong maghanda ng almusal at makakain, kami mag-asawa nun. Naghagis ako ng asin sa bawat pintuan at bintana ng bahay. Maligalig ang isip ko dahil sigurado akong pwedeng may bumisita o bumalik ang matandang yon. Naging normal naman ang buong araw. Hindi na kami lumabas ng misis ko at nanatili na lamang kami sa loob ng bahay nun. Hindi ko ipinahahalata kay Esther na nangangamba ako sa bawat minuto, lalo pa nang dumako ang takip silim. Nagtungo ako sa gawing likod bahay. Doon ako mismo naghasa ng itak. Kasabay noon ay nagkayas ako ng kawayan at pinatulis ko ang dulo nito. Tinusok ko ang itak sa lupa para maging mabisa ang paggamit nito kung sakali man na salakayin kami ng aswang sa pagsapit ng dilim. Bumulong ako ng orasyon na natutunan ko sa aking lolo. Habang pinagmamasdang mabuti ang talim ng itak, bago ko ito inilagay sa kaluban at pumasok ng bahay nun. Dumako ang gabi at lalong lumakas ang pagkahol ng mga aso sa paligid. Nakakarinig pa ako ng mga yabag at kumakantang lasing na malapit sa aming bahay. Mukhang mga napadaan sila at pauwi na din sa kanilang tahanan. Binuksan na muna namin ang radyo. Nakinig kami ng mga awitin bilang pampalibang at pampatulog ni Esther. Kahit papano ay kumalma ang diwa ko habang nakikinig ng mga musikang yon. Makalipas ang ilang sandali, napansin ko na mahimbing nang natutulog ang asawa ko. Pinatay ko na muna ang radyo at binantayan ko si Esther. Kaso hindi ko na rin natagalan ng antok dahil sa puyat ako sa nagdaang gabi at mukhang hindi na makakayanan ng katawan ko na magpuyat na naman. Kaya mabilis akong napapikit nun.
Hindi ko namalayan kung ilang oras na ako noong nakatulog pero nagising ako sa malalakas na sigaw ni Esther. Napabalikwas ako at nahulog sa kama. Pagbangon ko at pagangat ng tingin ko, nakita ko si Esther na pabaling-baling sa kama. Nakangiwi habang nakahawak sa kanyang tiyan. Pero ang mas lalong nagpagimbal sa aking paningin ay ang nakalawit na dila na nakatapat mismo sa tiyan ni Esther. Tumingala ako sa kisame at napansin ko na may maliit na siwang sa bubong nun. Sinenyasan ko na tumahimik ang aking asawa. Nilapitan ko siya at binulungan. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang labi at tahimik na nakangiwi nun. Kinuha ko sa ilalim ng kama ang kaluban. Maingat kong binunot ang itak. Pagkatapos ay pinatabi ko si Esther sa isang tabi at tinaga ko ang kalahati ng dilang yon. Doon na mismo nagwala ang aswang sa bubungan. Mabilis niyang inilusot pa itaas ang dila niya. Nakipaghilaan ako sa dila nito. Pero mabilis itong nakagalaw pa itaas. Sa puntong yon ay nagawa kong lumabas ng bahay at kinuha ko ang aking kinayas na kawayan. Sumalubong sa akin ang marilag na kabilugan ng buwan. Tumingala ako sa bahaging bubong at inabutan ko pa doon ang aswang. Pinanlisikan ako nito ng mga mata at napansin ko ang nagdurugo nitong dila. Naalarma ang nilalang at naramdaman ko na nagbabalak na itong tumakas. Kaya naman inasinta ko siyang mabuti. Inihagis ko ang kawayan. Eksaktong tumama ang matulis na dulo ng kawayan sa nilalang na yon. Sa lakas ng buwelo, nahulog ang nilalang mula sa bubong patungo sa likod bahay. Kumaripas ako ng takbo patungo doon at inabutan ko itong isang hindi ko maintindihang hayop. Hindi niya magawang makapagsalita pero namimilog ang mga mata niya sa sobrang sindak. At habang naghahabol ito ng hininga, unti-unti itong nagbagong anyo. Nakilala ko ito bilang ang matandang babaeng palaging nakamatsyag sa asawa ko. Bumalik ako sa loob ng bahay para sana kumuha ng gas at ng posporo. Pero pagkabalik ko doon sa likuran, laking gulat ko nang mawala ang nilalang na yon. Agad-agad akong bumalik kay Esther at nagmatsyag. Humupa na ang pananakit ng tiyan ng asawa ko. Ipinaliwanag ko sa kanya lahat ng nangyari. Hindi niya maiwasang magulat at matakot pero kinalaunan ay nakatulog na din kami ng mahimbing. Kinabukasan ay tinanghali kami ng gising. Nang lumabas kami ng bahay, nakita ko ang mga umpukan ng mga tsismosa naming kapitbahay noon. Napag-alaman ko na may narinig silang humuhuning tiktik sa bubungan ng bahay namin nung nagdaang araw. Natanong pa nila ako kung nakita ko daw ba ang tiktik. Kaya naman sinabi ko sa kanilang totoo. Halos hindi sila makapaniwala sa bilis ng pangyayari at kung paano ko napatay ang aswang. Pero hindi na mahalaga sa akin kung paniniwalaan pa nila ako o hindi. Basta ang importante ay ligtas na ang asawa ko, gayon din ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Simula noon ay wala ng aswang na gumagambala sa amin at matiwasay namang naisilang ang aking anak. Lumabas siyang malusog at ligtas. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos na naisakatuparan ang panganganak ng aking asawa. Hindi nagtagal at nung medyo nakakalakad na ang aking anak, ay nagumpisa na akong maghanap ng panibagong trabaho. Nakatapos naman ako sa kolehiyo, kaya madali akong nakahanap ng maayos at permanenteng hanap buhay. Nung nasa 2 taon na ang edad ng aking anak ay bumisita naman sa amin ang bunsong kapatid ni Esther na si Henry. Nabanggit niya na na-miss niya ang pamangkin ko at balak niyang tulungan na muna si Esther sa mga gawaing bahay
habang nagbabakasyon siya sa probinsya noon. Hinayaan ko na muna siyang manatili sa bahay para naman may makasama si Esther noon at may katuwang siya sa pag-aalaga ng aming anak. Humigit kumulang ilang linggo na noon ang nakakalipas ay napapansin ko na palaging umaalis ng bahay si Henry at halos kinagabi na siya bago makabalik sa bahay. Tinanong ko siya kung anong pinagkakaabalahan niya hanggang sa magtapat siya sa akin na meron naman siyang nililigawan sa may gawing gulod. Perlita ang kanyang pangalan. 2 linggo na niya itong nililigawan. Nagtataka lamang ako kung bakit sa dinami-dami ng mapupusuan niya ay isa pang babaeng napakalayo ng bahay. Kaya naman isang araw, nagpasama ito sa akin para magtungo sa bahay ni Perlita at formal niyang makilala ang mga magulang nito. Nagduda ako kaya naman nagdala ako ng botelya ng lana para makasigurado kung may mga aswang bang umaaligid sa daan namin. Hindi kasi biro yung daanan namin ngayon, Sir Seth. Pinasamaan ko na muna si Esther sa aming kapitbahay na si Betty, kasama ang anak nito habang nasa labas kami ng bahay noon. Lumakad kami ng bandang 3:00, pero hindi ko inaasahang aabot kami ng 6:00 bago kami nakarating doon sa may gulod. Mabilis noong gumabi. Mabuti na lang at may dala kaming flashlight. May nakasalubong kaming mag-uuling sa daan. Tinanong niya kami kung saan kami pupunta at tumugon naman si Henry na magtutungo kami sa gulod sa bahay ng kanyang nililigawan. Pinagmasdan kaming mabuti ng mag-uuling at mukhang nahulaan niya na hindi kami residente doon. Nung marinig ng mag-uuling ang pangalan ng babaeng nililigawan ni Henry, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang nabalot siya ng takot. Pinayuhan niya kaming bumalik na sa aming pinanggalingan kung ayaw umano naming mapahamak nun. Tinanong namin siya kung anong ibig niyang sabihin. Pero mabilis na kumaripas ng takbo palayo sa amin na para bang may kinatatakutan nun. Hindi na namin siya naabutan. Napakatuli niyang tumakbo na parang ayaw niyang makausap pa namin siya. Hindi ko magawang baliwalain ang mga sinabi niya dahil alam ko na residente siya doon at siya ang mas nakakaalam sa totoong katauhan ng pamilya ng nililigawan ni Henry. Lumakas ang hinala ko patungkol sa nililigawan nitong kapatid ng asawa ko at mukhang wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ang lahat pero sa ikalawang pagkakataon, makakaengkwentro na naman ako ng ganung nilalang. Sinikap kong magtanong sa kanya kung anong nalalaman niya ukol kay Perlita. Ang naitugon niya sa akin ay mahinhing magandang dalaga si Perlita na nakilala niya sa may bilihan ng isda sa bayan. Nagkapalagayang loob sila hanggang sa maisipan niyang ligawan ito. At base sa mga nalaman ko, ay tinanong ko siya kung yun lamang ang tanging alam niya buhat sa dalaga. At kung hindi na siya nag-usisa pa tungkol sa pinanggalingan ng pamilya nito. At kung anong ginagawa nito sa buhay. Doon na siya napaisip at natahimik sa isang tabi. Halatang wala nga siyang ibang alam kay Perlita. Kaya hinimok ko na muna siyang umuwi pabalik dahil medyo masama na ang kutob ko pero nagpumilit pa rin si Henry at hindi siya nagpaniwala sa mga sinabi ng lalaki mag-uuling. Nasabi niya sa akin na malayo-layo na ang narating namin kaya sayang naman kung hindi kami didiretso at mauuwi na lamang sa wala ang lahat ng pagtatyaga ng makarating sa bahay ng kanyang nililigawan. Dagdag pa niya na kung hindi kami tutuloy ay hindi namin malalaman kung may mali nga ba o ordinaryong tao lamang ang pamilya ni Perlita noon. Sa isang banda ay may punto siya pero kung mapatunayan man namin na aswang sila, siguradong magiging delikado ang buhay namin pero kung magkaganoon man, ay may baon naman kaming sandatang magagamit namin sa pakikipaglaban.
Dumako kami sa gawing gulod at wala kaming makita mga kabahayan doon, bukod sa natatanging kubo. Yun ang marahil ang bahay ni Perlita. Lumingalinga kami sa paligid at napansin ko na mapuno sa paligid at maraming ibong nakadapo sa bawat sanga. Hindi ko lang lubos na maisip na walang ibang kapitbahay ang pamilya ni Perlita. Ayoko mang isipin pero napakaraming ebidensya ang naglilitawan na hindi ordinaryong tao ang mga nakatira doon. Sino ba namang normal na tao na maninirahan sa malayong lugar at walang mga kapitbahay? Puwera na lamang siguro kung kriminal o masamang tao na pinaghahanap ng batas. Naglakad kami papalapit sa kanilang bakuran. Sumandali kaming napahinto nang mapansin ang isang tumpok sa may tabi ng punong kahoy. May nakita kaming 3 taong nakatuwad. Parang may pinagsasaluhang kung ano sa may lupa. Literal na nasa lupa yon. Aksidente kong naitapat ang liwanag ng flashlight at nanlaki ang aking mga mata nang makita na laman loob ang kinakain ng 3 figura. Naramdaman ko na biglang kumulo ang lana sa aking bulsa. Nangilabot ako. Hindi normal ang mga taong naroroon. Napansin kami ng isa sa 3 figura na yon. Tumayo ito at nakita naming mabuti na napupuno ng sariwang dugo ang kanyang bibig. Magulo ang buhok niya at madungis ang buong katawan. Punong-puno ng mantsa ang kanyang kasuotan. Umangil ang babae at kasabay noon ay tumigil ang 2 pang figura. Tumayo sila para mas lalo kaming makitang mabuti. Naistorbo namin ang kanilang pagkain, kaya siguradong kami ang isusunod nilang kakainin noon. Nanlaki ang mga mata ni Henry at naibulalas niya ang pangalan ni Perlita nang makilala niya ang figura na yon. Sa mga sandaling yon ay nanigas ako mula sa aking kinatatayuan. Hindi ko inakala na totoong aswang ang kanyang pamilya. Muli akong napatingin kay Henry at kahit papano ay naawa ako sa kanya. Parang nanlumo siya dahil sinampal siya ng katotohanan. At alam kong masakit yon sa parte niya na ang inakala niyang babaeng nagpatibok ng kanyang puso ay isa palang kampo ng kadiliman. Unti-unting lumabas ng bakuran ang mga magulang ni Perlita. Umangil siya ng pagkalakas-lakas hanggang sa bigla silang naglakad palapit sa amin. Kinuha ko ang botelya ng lana at isinaboy sa kanilang direksyon. Hustong tinamaan sa braso ang ama ni Perlita noon at bahagyang nasunog ang balat niya. Napaatras ang babae at hinila niya ang kanyang asawa pabalik ng bakuran. Hindi na sila nagtangkang umatake pero buo ang desisyon ko na umalis na sa lugar na yon. Huwag nang maghintay ng pagkakataon na malapa pa kami ng mga aswang. Hindi na ako nagsayang ng oras at inakit ko na si Henry palayo. Hindi naman ito tumanggi dahil nakita ko ang panghihinayang at takot sa kanyang mga mata. Tumakbo kami ng mabilis at hindi kami tumigil hanggat hindi kami nakakalayo sa gulod. Nung tuluyan kaming nakalayo at nagpahinga kami sa may tabi ng punong kahoy, kinausap ko ng masinsinan si Henry. Sinabihan ko siya na wag nang masyadong dibdibin ang nangyari dahil mabuti na rin na maaga pa lamang ay nalaman na niya ang lihim ng kanyang nililigawan. Kaysa naman magkasintahan na sila isa kapalang niya, malalamang aswang ang pamilya nito, di ba? Dagdag ko pa sa kanya na hindi pa katapusan ng mundo. Napakarami pang babaeng pwedeng magmahal sa kanya dahil bukod sa may itsura ito, ay maginoo din siyang lalaki. Doon na humalakak ng pagkalakas-lakas si Henry. Mababaw lamang siya at madaling patawanin. Kahit papano ay naibisan ng kanyang kaba. Hindi nagtagal at nang makapagpahinga kami ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Eksaktong napadaan kami sa ilang kabahayan nang makasalubong na naman namin ang lalaking mag-uuling.
Naitanong niya sa amin kung dumiretso pa kami sa may gulod. Tumango kami at nabanggit namin sa kanyang aming nasaksihan. Sa mga sandaling yon, nagbahagi na siya sa amin ng kwento na marami na palang nabiktimang manliligaw si Perlita at lahat ng mga lalaking ipinakilala nito sa kanyang mga magulang ay ginagawa nilang pagkain. Kaya simula nang umugong ang bali-balitang yon, ay wala nang nagtangkang manligaw sa kanya. Nagkusang loob pa ang mag-uuling na ihatid kami sa daan pero nagpasalamat na lamang kami. Kami na lamang ni Henry ang umuwi nun. Natuwa naman ako dahil hindi ko sukat akalaing ang lalaking mag-uuling ang tutulong sa amin hanggang sa huli. Hindi siya nagkamali sa pagpapaalala sa amin at magbigay ng babala. Napatunayan ko sa mga oras na yun na may iilang tao pa rin na may malasakit sa kapwa kahit sa maliit na paraan. Inabot na kami ng hating gabi bago pa kami nakauwi sa bahay. Pagkarating namin doon, inabutan namin gising ang aming kapitbahay pero mahimbing nang natutulog ang aking mag-ina. Hindi na namin sila inistorbo at pinauwi na namin ang aming kapitbahay. Kinabukasan ay sunod-sunod na sermon ang inabot ni Henry kay Esther. At simula noon ay natigil na ang madalas nitong paglabas ng bahay. Kinalimutan na niya ang kanyang pag-ibig kay Perlita. At ifinokus na muna ang isip sa pag-aaral at pagtulong sa kanyang pamilya. Natapos ang isang buwang pagbabakasyon ni Henry. Umalis na siya sa aming bahay. Kaso, dumating ang isang masamang balita nun. Namatay ang ina ni Esther kaya naman kinailangan naming magtungo sa kabilang barangay at magtungo sa lamay. Doon namin natagpuan ang mga magulang ng aking bisis at matagal kaming nakipagkwentuhan sa kanila. Napasarap pa ang aming kwentuhan kaya inabot kami ng hating gabi. Nakatulog na ang aking anak kaya naman pinakiusapan kami ng mga magulang ni Esther na doon na muna magpapalipas ng magdamag. At kinabukasan ay uuwi na sa aming bahay. Sumang-ayon kami dahil pagod at inaantok na rin ang aking pamilya. Pumasok na kami sa loob at sinamahan ko na muna sa kwarto ang aking asawa. Pero noong lumalalim na ang gabi ay nagtungo ako sa lugar na pinaglalagakan ng kabaong. At nagulantang ako na inabutang nakatulog sa isang tabi si Henry. Habang may isang babaeng mahaba ang buhok at nanlilimahid ang katawan na nasa ibabaw ng kabaong at unti-unting binubuksan yon. Isa yung balbal. Mukhang gusto niyang nakawin ng bangkay. Inilabas ko ang langis at winisikan ko ang balbal. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang itak at pinagtataga ang nilalang na yon. Lumundag at umilag ito sa akin. Umangil siya na naging daan para magising si Henry. Nagimbal ito sa kanyang nakita. Nahulog siya sa upuan pero mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa aking kinaroroonan. Sinundan ko ang balbal pero kamuntik na niyang wasakin ang pinto para lamang makalabas dahil sa takot niyang mapuruhan ko siya. Hindi ko na siya inabutan at mabilis siyang nakatakas nun. Hindi ko malaman kung saan ito nagmula at kung paano ito nakapasok sa loob ng lamay. Pero naisip ko na nagbalat kayong tao ang balbal para magkaroon ng oportunidad na manakaw ang bangkay na yon. Lumabas ang ibang kaanak ni Esther at tinanong nila ang nangyari. Nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa balbal. Kaya naman hindi na namin nagawang matulog at magdamag na lamang naming binantayan ang bangkay. Kinabukasan ay ipinalibing na kaagad sa sementeryo itong bangkay na ito sa pangamba na bumalik pa ang nilalang. Nagsagawa ng seremonya ng misa bago binasbasan ng pare ang kabaong. Naging sentimental ang tagpong yon at hindi namin napigilang mapaluha. Inihatid namin sa huling hantungan ang mga labi ng kanyang ina at pagkatapos ay umuwi na kami mag-anak sa bahay. Sa dami ng mga nangyari sa amin ay iisa lamang ang naging konklusyon ko. Binalak na puntiryahin ng mga aswang na patayin ang aking pamilya. At laking pasasalamat ko sa aking lolo na tinulungan niya akong magkaroon ng kaalaman
sa paglaban sa mga ganong nilalang. Napalaki namin ni Esther ang aming anak at nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit kinakapos kami sa mga hindi inaasahang pangyayari, ay hindi kami nagkakaroon ng malubhang sakit. Iniligtas din niya kami sa iba't ibang sakuna, lalo na sa mga aswang.